Nancy POV. Hindi ako papayag na ipakasal ni na lolo at lola at maging asawa ng lalaking hindi ko naman kilala at hindi ko mahal. Bukod sa ayaw ko pang mag-asawa, ay gusto ko pang tuparin ang lahat ng pangarap ko sa buhay. At hindi kasama doon ang pag-aasawa. Hindi naman talaga ako umuwi ng Pilipinas dahil sa gusto nila. Umuwi ako dahil may offer sa akin ng GMC Network, may isang soap opera na pagbibidahan ko. Hindi ako tumanggi dahil matagal ko ng pangarap na maging artista. Napilitan lang naman akong umalis ng bansa noong 10 years ako. Dahil sa nangyari noon, inalis ko sa isip ang gabing iyon. Hindi ko na dapat isipin yon. Kinuha ko na lang ang cellphone para tawagan si Sydney, ang matalik kong kaibigan na kapatid ng isang sikat na direktor ng GMC Network. Si Sydney ang daan kaya mabibigyan agad ako ng big break sa telebisyon. Hihinto muna ako sa pag-aaral para tuparin ang matagal ko ng pangarap. Ito na ang chance ko, kaya bakit ko palalagpasin? Sydney, kailan ko ba makikilalang Kuya Douglas mo? Agaran kong tanong na may halong excitement. Matagal ko nang gusto si Douglas kahit hindi ko pa ito nakikilala ng personal. Bukod kasi sa sikat itong direktor at kaya nitong ibigay ang pangarap ko, ay nakita ko na ito sa mga magazine at mga television. Siya ang tipo kong lalaki. Ikalma mo kepay mo sis, makikilala mo rin si kuya. Tumatawa ang wika ni Sydney sa kabilang linya. Alam nitong nararamdaman ko para sa kapatid niya at suportado naman ako nito. Bilisan mo naman Sydney, mag-set ka na kasi ng meeting. I really love to meet your brother. Saka gusto ko na umalis dito sa amin. Tumayo ko para ilak ang pinto ng kwarto ko parang walang makapasok. Agaran kong nilabas ang pakete ng sigarilyo sa bag ko at nagsindi. Ano, kailan ka magsaset ng meeting namin? Excited kong tanong habang bumubuga ng usok ng sigarilyo. Masyado ka namang atat, Nancy. Kakauwi lang natin, hindi ba pwede na magliwaliw na muna tayo at maghanap ng hot guys sa mga club? Malanding tanong ni Sydney. Ganitong hobby namin sa Amerika. Titikim ng pinagbabawal na gamot at saka makikipagtalik sa kung sinong matipuhan namin. Kaya kami magkasundo, pareho kasi kami na may tinatagong kati at landi sa katawan. I'm in a hurry, Sydney. Balak akong ipakasal nila lola at lolo sa kung sino mang lalaking hindi ko naman kilala. Nakakainis, nangingialam na naman sila sa buhay ko. Buwisit talaga. May pagkaedita kong sumbong. Humithit na muna ako ng yosi bago muling nagsalita. Hindi ko gustong magpakasal sa iba dahil ang kuya mong gusto ko. At alam mo naman yon. Dagdag ko pa habang patuloy sa paninigarilyo. Pareha tayong sitwasyon, Nancy. Tumatawang sabi ni Sydney. Ikakasal ka rin? Tanong ko na nakakunot ang noo. Of course not. Mariing tanggi nito. Pero balak ni Kuya Murphy na magpakasal sa anak ng isa sa mga ka-business partners niya. Malaki daw ang investment niya sa kumpanya ng mga yun eh. Pero alam ko ng dahilan niya lang yon. Wala kasi siyang panahong humanap ng babae na mamahalin. Paano'y busy siya sa mga negosyo niya? Bakit kasi naghahanap pa siya ng iba nandito naman ako? Now I understand. Natatawang ani ko sabay apak ng sigarilyo gamit ang paa ko na nakasuot pa ng sapatos. Anong nakakatawa? Bakas ng pagkairita sa boses ni Sydney. Halatang irita ito sa akin lang si Murphy no? Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. He's mine. Nag-hysterical na si Sydney sa kabilang linya. Nakakabingi ng boses nito kaya nilayo ko ng cellphone sa tenga ko. Kumalma ka nga, saway ko sa kanya. Kung ayaw mo siyang maagaw, edi gumawa ka ng paraan, sulsul ko pa. Stepbrother ni Sydney si Murphy. Nang mag-asawang mommy ni na Douglas at Sydney na isang mayamang lalaki, ay meron tong anak at si Murphy ngayon. Matagal nang mahal ni Sydney si Murphy. Subalit kapatid lang ang tingin ni Murphy kay Sydney. Gagawa talaga ako ng way para mapasakin lang si Murphy no? Ano nga palang plano mo? Don't tell me na susuwayin mong lolo at lola mo. Kapag kuway tanong nito, gumuhit ang malademonyong ngisi sa aking labi. Ang totoo ay meron na ako naisip na paraan. Mahal na mahal ako ni lolo at lola, kaya malaki ang chance na mapa-oo ko sila sa isasabihin ko. Hinaplos kong pisngi ko na medyo masakit pa rin dahil sa sampal ni lolo. I have an idea, Sydney. Sa tingin mo ba'y papayag na lang ako basta-basta na ipakasal nila ng ganun-ganun lang? No way. Kung may papakasalan man ako, si Douglas lang yon at wala nang iba pa. Ani ko pa sabay tawa ng malakas. Pareho kaming tumawa ni Sydney ng sabay na parang baliw.
Napahinto lamang ako sa pagtawa nang makarinig ng katok sa kwarto ko. Tatawagan kita mamaya, Sydney. Sige na, bye. Paalam ko sa kanya, dinampot ko ang sigarilyo sa sahig at tinapon sa basurahan. Nag-spray ako ng mamahaling pabango sa sahig kung saan ko inapakan ng sigarilyo at kumuha ng damit sa closet ko para ipunas sa bakas ng abo doon. Kinalat ko rin ang pabango sa loob ng kwarto ko para mawala ang bakas ng amoy ng sigarilyo. Bahagya ko pang ginulo ang buhok ko at pinapulang mata na kunwari galing sa pag-iyak. Pangarap ko maging artista, hindi ba? Kaya sisiw lang ang pagdadrama sa akin. Pagbukas ko ng pinto'y si Lola ang nabungaran ko. Umiiyak agad ako na yumakap sa kanya. Lola! Hinaplos ni Lolang likuran ko katulad na palagi niyang ginagawa sa akin noong bata pa ako. Nang humiwalay ako dito ay kagad niyang hinaplos ang pisngi ko kung saan ako sinampal ni Lolo. Nancy, apo, pasensyahan mo ng lolo mo. Galit lang yun kaya ka nagawang sampalin. Hayaan mo't lalamig din ang ulo noon. Pumasok si Lola sa kwarto ko at pareho kaming naupo sa gilid ng kama. Apo, sana maintindihan mong desisyon naming ito ng iyong lolo. Hindi pwede na hindi matuloy ang inyong kasal dahil malaki ang investment ng taong yun sa ating kumpanya. Natatakot kami ng lolo mo na baka i-pull out niyang lahat ng investment niya sa oras na hindi matuloy ang napag-usapan naming arranged marriage sa kanya. Mahabang paliwanag ni Lola nang buti ko nang ikutan ng mata. Ano naman ang pake ko sa bagay na yon? Wala naman akong pake sa kumpanyang sinasabi niya dahil pag-aartista lamang ang pangarap ko sa buhay. Gusto ko maging sikat na artista at pakasalan si Douglas. Yun lamang at wala ng iba. Mas lalo kong ginalingan ng pag-iyak para lalo akong magmukhang kaawa-awa. Lola, ayoko talagang may ikasal. Natatakot po ako. Paano kung masamang lalaki palang taong yun? Maaatim ba ng inyong konsensya na ipakasal ang apo mo sa taong maaaring sumira ng buhay ko? Muntik na ako mapangiti nang makitang pagputla ng mukha ni Lola. Tanda ng labis itong inaalalang sinabi ko. Alam ko na kahit gawin kong mala best actress na acting ko, si Lola pa rin ang masusunod, kaya nga ito na lang ang naisip kong plano. Hinawakan kong kamay ni Lola habang puno ng luha ang aking mga mata. May naisip akong paraan, Lola. Hindi ko kailangang maikasal sa investors na yon na hindi mawawalang investment nito. Anong paraan ang naisip mo? Nakaguhit ang pagtataka sa mukha ng tanong ni Lola sa akin. Si Luna ang sagot, Lola. Siya na lamang ang ipakasal niyo sa kanya. Gamit ang apelidong Aquino'y wala tayong magiging problema. Hindi na masisirang buhay ng mahal mong apo. Hindi pa mawawalang investment na ayaw niyong mawala. Hindi ba't magandang plano yon? Muntik nang gumuhit ng ngiti sa labi ko nang natigilan si Lola sa sinabi ko. At pagkaraan lamang ng ilang sandali ay tumango-tango ito nang maunawaan ang sinabi ko. Katulad ko'y nakaguhit ng matagumpay ng ngiti sa labi nito ngayon. Napakatalino mo talaga, apo. Manang-mana ka sa amin ng lolo mo. Mabuti na lamang at hindi mo naman ang katangahan ng iyong namayapang ina't ama. Litanya ni Lola. Nawala ang aking ngiti nang marinig ang kanyang huling sinabi. Bakit kailangan pa ba nabanggitin ang bagay na yon? Kakausapin kong lolo mo tungkol sa sinabi mo. Tsak na magiging siya'y papayag. Magpahinga ka na muna, Nancy. Alisin mo na sa isip mo mga sinabi namin sa'yo. Dahil wala ka na dapat isipin pa dahil meron na tayong solusyon. Tumayo na si Lola at saka lumabas ng aking kwarto. Mabuti na lamang at hindi mo naman ang katanghan ng iyong namayapang ina at ama. Kumuyom ang aking kamao. Bakit kailangan pang banggitin ni Lola tungkol sa bagay na yon? Tumayo ako para ilak ang pinto ng aking kwarto. Pero nakatayo doon si Tita Lourdes habang nakating sa akin ng masama. At nagawa mo pa talagang bumalik dito. Nakatingin ito ng matalim sa akin na tila ba labis ang pagkasuklam niya sa pagbabalik ko. Hindi ko siya sinagot at inikutan lamang ng mata. Akmang isasara ko ng pinto ng kwarto ko pero hinarang niyang kamay niya para pigilin to. Ano ba problema mo, tita? Iritan tanong ko. Gumanti ako ng masamang tingin sa kanya. Hindi kami dating ganito. Pero simula ng gabing iyon na iba ng trato nito sa akin. Pagak na natawa si Tita Lourdes habang nakatingin sa akin na puno ng pagkasuklam. Anong problema ko? At nagawa mo pang itanong sa akin yan? Napaatras ako hanggang sa mapaupo sa aking kama nang paulit-ulit ako nitong itinulak. Tita, ano ba? Sinampal niya ako ng malakas. Ramdam ko na namanhid ang mukha ko. Ang kapal ng mukha mo para bumalik pa rito. Wala kang konsensya. Galit na wika nito matapos akong sampalin. Hawak kong aking pisngi. Hindi ko nagawang sumagot sa kanya.
Narinig ko kayo ni Mommy at talagang naisipan mo pang idamay si Luna para lang mailigtas mo sarili mo? At bakit hindi? Putol ko sa kanya. Tumayo na rin ako at nakipagtagisan ng tingin kay Tita Lourdes. Damay siya dito dahil pamilya din naman siya, di ba? Hindi ko na napigilan pang sarili ko't naisitinig ang nasa utak ko. Wala akong balak sabihin yun kung hindi ito pakialamera. Tumingin si Tita Lourdes sa akin ng puno ng pagkadismay at galit. Pamilya na kailanman hindi niyo pinaramdam sa kanya. Natigilan ako nang makita ko si Tita na lumuluha. Bakas ang sakit sa mata niya na para bang kay tagal nitong inipon at ngayon lamang sumambulat. Alam mo na nga na pamilya siya pero nagawa mo pang gawin to sa kanya. Puno ng pait na wika ni Tita Lourdes bago ako iniwan. Malakas na isinarado kong pinto ng aking kwarto at sumandal doon. Hindi ko akalain na labis na palang galit ni Tita Lourdes sa akin. Wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mata sa tuwing titingin sa akin. Hindi katulad noon. Dati anak pang turing nito sa akin. Nagbago nito simula ng gabing iyon. Nalaki ang mata ko nang makitang kwintas na nakapatong sa mini drawer ko sa aking kwarto. Buisit, bakit nandito to? Lumapit ako sa mini drawer ko at kinuha sa ibabaw na ng isang kwintas. Tinakpan kong tenga ko na magsimula na naman ako makarinig ng mga boses na bumubulong sa akin. Tumahimik ka! Umalis ka sa isip ko! Nanginginig ang katawan ko sa sobrang takot. Paulit-ulit kong naririnig to sa utak ko at hindi tumitigil. Pakaramdam ko'y narito lamang siya sa aking kwarto at bumubulong sa akin. Huwag mo na akong guluhin pa! Manahimik ka na! Malakas kong sigaw habang ang aking mukha ay puno na ng luha. Gumapang ako para kunin ang pinagbabawal na gamot sa aking bag. Ito lang ang makakapagpakalma sa akin sa mga oras na ito. Ang makakapagpaalis ng mga boses na naririnig ko. Tumirik ang aking mga mata matapos hingmutin ng usok na pinagbabawal na gamot. Ngumiti ako na nakakaloko at mahinang natawa na rin. Sinungaling. Paulit-ulit kong sambit na tila wala sa sarili. Mahina akong napaiyak pagkalipas ng ilang minuto at bigla ding tatawang biglang naanimo isang baliw. Nakikita ko siya sa aking harapan habang nakaluhod at umiiyak habang hinahaplos ang aking pisngi. Sasama ka sa amin, hindi ba? Nakangitit lumuluhang tanong nito sa akin. Umiling ako habang umiiyak at tumatawa. Dala ng tama ng droga para akong lumulutang sa alapaap. Wala akong nararamdaman na takot o konsensya. 10 taon na pero hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako ng pangyayaring pilit kong kinakalimutan sa nakalipas na 10 taon. Luna's POV. Luna, pinapatawag ka na Senyorita Nancy. Sabi ni Telma na isa ring katulad ko nakasambahay dito sa mansyon. Kasing edad ko rin si Telma, ang kanyang ina ay matagal na ring naninilbihan dito. Lumapit sina Aling Babot at Aling Rose sa akin na may pangusig na tingin. May ginawa ka na naman bang mali ha, Luna? Agad na umiling ako kay Aling Babot. Wala po. Maski ako ay nagtataka rin kung bakit ako pinapatawag. Bakit ka pinapatawag ni Senyorita? Abay ayaw nga nun na nakikita ka kahit ng mga bata pa kayo. Kahit si Ate Rose ay nagtataka din sa biglaang pagtawag sa akin. Mabuti pa po ay aakyat na ako sa kwarto niya. Baka mapagalitan pa ako kapag hindi agad ako umakyat. Mabuti pa nga Luna, sige na, umakyat ka na sa itaas. Ayaw ng bata na yon ay pinaghihintay siya na ugaling naman na niya sa kanyang lola. Dahil sa sinabi ni Aling Babot ay binilisan kong pag-akyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Napahinto ako dahil nakasalubong ko si Ma'am Lourdes kasamang kanyang asawa na si Sir Benjamin. Agad na nagiko ako ng ulo, biglang pagbigay galang sa kanila. Katulad ng dati hindi naman ako nito kinikibo o kinakausap man lang. Nilagpasan lang nila ako na siyang kinatuwa ko. Hindi nga naman maganda kung lahat ng tao dito sa mansyon ay mainit ang dugo sa akin katulad ng mag-asawang sina Senyora at Senyor. Alam ko kung anong kulay ng pinto ng kwarto ni Nancy. Dahil wala itong pagbabago kahit ng mga bata pa kami. Kulay pink ang pintuan ng kwarto nito at nag-iisa lamang dito sa mansyon. Agaran akong kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto isang bagang tumama sa aking mukha. Dalhin mo yan. Utos dito sa akin habang may hawak ng cellphone at panay kuha ng picture sa sariling selfie tawag. Tumama ang zipper ng bag sa aking pisngi kaya sumakit ito. Ano pang hinihintay mo? Pasko? Nakataas ang kilay na tanong ni Nancy sa akin nang hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Aalis po tayo? Magkahalong excitement at kabang naramdaman ko nang marinig ang sinabi niya. Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? Bingi ka ba? Di ba kasasabi ko lang?
Iritang tanong niya pa. Sandali lang po. Saan ka pupunta? Pigil niya sa akin nang bababa na sana ako. Magbibihis po sana ako, senyorita. Shit naman, bakit ka pa magbibihis wala namang magbabago dyan sa itsura mo? Katulong, kasambahay, butsacha ka pa rin kahit na anong ayos mo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pasalamat ka na lang dahil maganda ka para sa isang kasambahay kung hindi baka hindi ikaw ang napili ko. Na kayo kung sumunod na lamang ako sa kanya na nagpatiuna na itong maglakad. Pinili daw ako. Piniling isama ba? Medyo amoy pawis pa ako dahil kagagaling ko lang sa pagdidilig at pagplansya kanina. Nahiya pa akong pumasok sa kotseng pinasukan ni Nancy. Sinabi ko bang sumakay ka dito kasama ko? Doon ka sa isang van. Didikit ka pa sa akin amoy pawis ka. Nandidiring wika ni Nancy. Hinablot nitong bag na dala ko at nag-spray din ng alcohol. Napahiya ako sa sinabi niya dahil hindi naman ako ganun kabaho para mandiri siya sa akin. Pero ano pa nga bang aasahan ko sa isang tulad nitong anak mayaman? Kahit sinong mayaman ay tsak naman didiri na dumikit sa isang dukhang katulad ko. Hindi lang ako ang sakay ng van ngayon. May kasama akong babae. Siya si Victoria. Ang sabi niya sa akin ay alalay siya ni Nancy simula ngayong araw. Naiilang ako sa kanya dahil panay ang tingin niya sa akin. Nang huminto ang van ay lumabas si Victoria kaya sumunod ako sa kanya. Napawawa ko sa mataas na gusaling nasa harapan ko. Mataas ito at malaki. Inikutan ako ng mata ni Nancy bago na unang naglakad sa amin na may kasamang dalawang lalaki sa magkabilang gilid niya. Grabe, feeling sikat wala pa nga siyang palabas. Narinig kong bulong ni Victoria sa tabi ko. Maraming taong napalingon kay Nancy habang naglalakad kami. Maganda kasi ito. Matangkad, makinis at morena. Parang artistang dating kaya hindi siya masisisi ng mga tao na tingnan ito. Napansin ko din na maraming napapatingin sa akin kaya niyuko ko ang ulo ko dahil nahihiya ako. Dahil siguro sa suot ko na lumang maid's uniform na binigay pa sa akin ni Ate Rose. May kaluwagan pa ito at medyo kupas na rin. Kahit basahan talagang ipasuot sa ginto, ay lalabas ang kinang nito. Makahulugang sabi ni Victoria habang nakatingin sa akin. Ano ba? Bilisan niyo nga maglakad. Bulyaw sa amin ni Nancy na halatang inis. Kaya halos lakad-takbong ginawa namin ni Victoria maabutan lang ito. Isukat mo yan. Hinagisan ako sa dibdib ng iba't ibang klase ng damit ni Nancy. Ito pa, sukatin mo. Namilog ang mata ko. Susukatin ko po, namewang siya sa harapan ko. Kailangan ko pa bang ulitin lahat ng sasabihin ko sa'yo? Shit naman kasasabi ko lang na isukat mo, hindi ba? Padarag nitong hinampa sa dibdib ko ang bestida nitong hawa kaya napangiwi ako sa sakit. Isukat mo yan at nang makauwi na tayo. Napapailing pa habang umiirap itong sabi bago lumibot pa sa buti kung nasaan kami. Hindi naman ako masisisi kung bakit ganitong reaksyon ko ngayong araw. Una ay dahil nakalabas ako ng mansyon kasama pang kaisa-isang apo ni Senyora Barbara. Tapos ngayon ay binilhan pa ako ng mga damit. Nakakatuwa at nakakataba ng puso. Kaya habang nagsusukat ako ng mga damit ay halos maiyak pa ako sa sobrang saya. Ngayon lamang ako nakapagsuot ng ganito kagaganda at kamahal. Malayo pa naman ang Pasko pero may regalo na kaagad si Nancy sa akin. Bumabait palang tao kapag malapit ng ikasal. Kumalat na sa mansyon ang narinig namin noong araw din na dumating ito, 1 linggo na ang nakakaraan. Naawa ako para kay Nancy dahil ikakasal ito sa lalaking hindi nito mahal. Pero wala naman itong magawa. Bukas ay pupunta ang lalaking papakasalan ni Nancy sa mansyon kaya nga kanina naglinis na naman kami. Ang ganda ko, hindi makapaniwalang usal ko sa harap ng salamin. Kailanman hindi ko nakitang maganda ako kahit yun ang paulit-ulit na sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Pero ngayon nakabihis ako tila gusto ko nang maniwala. Paglabas ko, hinanap ko sila Nancy at Victoria pero hindi ko sila nakita. Naiiyak na ako dahil wala akong pera pambayad sa suot ko ngayon. Hindi ko rin alam kung paano magpasikot-sikot sa ganitong lugar. Nang lumapit sa akin ang babaeng nag-assist sa amin kanina, agad ko itong kinausap. Ate, huhubarin ko na lang po ito. Wala po kasi akong pera pambayad. Pasensya na po kayo. Mangiyak-ngiyak na sambit ko. Ma'am, hindi niyo na po kailangan bayaran to dahil binayaran na to ng babaeng kasama mo kanina. Inabot sa akin ng babaeng marami pang paper bag na hawak nito. At ito din kasama sa binayaran niya kaya maaari mo na itong dalhin. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nito. Matapos magpasalamat ay lumabas na ako ng butik kahit hindi ko alam kung saan ako magsisimula para hanapin sila. Pagpihit ko paharap ay natumba ako sa sahig nang mabangga ako ng isang lalaki.
Agad na nagiko ako ng ulo para humingi ng pasensya. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko siyang natigilan habang nakatingin sa akin. Paglingon sa kanyang likuran ay nakita ko si Victoria. Luna, tawag niya sa akin at habang tumatakbo palapit sa akin. Tara na, doon naman daw tayo sa bibilhan ng mga high heel shoes at alahas. Wait, sabi ng lalaki at pinigilan ako sa braso. Bakit po? Simpatikong ngumiti ang lalaki sa akin. Can I get your number? Kuya Douglas, lumingon na lalaki sa tumawag dito kaya nahila kong braso ko at inila na si Victoria palayo. Ang gwapo naman nun, Luna. Mukhang tinamaan sa ganda mo. Sabi ni Victoria habang sinusundot ang tagiliran ko. Naiilang nang umiti na lang ako habang napapahima sa aking braso na hindi sanay na mahawakan ng ibang tao, lalo na't lalaki pa ito. Ang dami namin dala nang bumalik kami ng mansyon. Hindi ko alam kung tama pa bang hinala ko na sa akin lahat ito. Maya-maya ay pinasukat lang pala sa akin. Maligo ka, Luna. Then after that, pumunta ka sa dining hall dahil kakausapin ka nila lola at lolo. Nakahawak sa batok na sabi ni Nancy na halatang napagod. Dahil sa matagal naming pag-ikot sa gusali na mall pa lang tawag ayon kay Victoria. Pagkatapos maligo'y nagpunta kaagad ako ng dining hall katulad ng sabi ni Nancy. Naroon ang lahat at nakaupo na tila ba hinihintay ako. Nakapagtataka, bakit kaya ako kakausapin ng dalawang matanda? Maupo ka, Luna. Naupo ako kagaya ng utos ni Senyora Barbara. Nagtataka ako dahil hindi mabigat ang aura ng lola at lolo ni Nancy kahit nasa harapan lang nila ako. Kapag ganito kasi, na nasa harap nila ako'y bulyaw ang maririnig ko kay Senyora Barbara o kaya naman masakit na pingot sa tenga. Kaya nga katulad ng gusto nila nanay at aling babot ay iniiwasan ko sila para hindi ako masaktan. Bukas may darating kaming bisita at nais namin na ikaw ay pakilala namin bilang aming apo. Bukas ay ikaw si Luna Aquino. Naintindihan mo ba? Wika ni Senyora Barbara kaya labis ako nagtaka. Wala kang ibang sasabihin ko hindi oo. Naintindihan mo ba, Luna? Napalunok ako at nagyuko ng aking ulo. Hindi ko magawang tumango. Naguguluhan ako. Bakit nila ako ipapakilalang apo? Naintindihan mo ba ha, Luna? Panguulit ni Senyora. Depende ho, Senyora. Napaigtad ako sa gulat na malakas akong sampalin ni Senyora. Sa lakas ng sampal nito'y namanhid ang pisngi ko. Wala kang karapatang sumuway sa mga sinasabi ko. Isa itong utos galing sa taong pinagsisilbihan mo at nagpapalamon sa'yo. Ang kapal ng isang hampas lupang katulad mo na sagutin ako ng ganyan. Nanggagalaiting singhal ni Senyora Barbara sa akin habang nanlilitang mata sa galit. Si Nancy naman ay ngingiti-ngiti habang nakatingin sa akin na parang natuwa pa sa ginawa ng lola nito sa akin. Ang mag-asawang si Ma'am Lourdes at Sir Benjamin ay nag-iwas lamang ng tingin. Wala namang reaksyon ang lolo habang humihigop ng kape. Suotin mo mga bagong bili ni Nancy sa'yo bukas. Siguraduhin mo na mag-aayos ka ng iyong sarili at aalisin mo bakas ng pagiging hampas lupa mo. Huwag ka magkakamaling sawayin ako, Luna. Malilintikan ka sa akin at makikita mo. Banta pa nito sa akin. Tinaas na Senyor Pablo ang kamay at parang nagbugaw ito ng langaw. Paalisin mo na yan dito at nawawalan ako ng ganang makitang mukha ng batang yan. Narinig mo bang sinabi ni Lolo? Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na. Wika ni Nancy at tumayo pa ito para lang mag-spray ng alcohol sa bandang mukha ko kaya napapikit ako dahil nalagyan pang mata ko kaya humapdi. Tumayo ako. Hindi ako makahinga sa sobrang paninikip ng aking dibdib. Ano bang kasalanan ko sa mga taong ito? Bakit sila ganito sa akin? Telma, tawag ni Senyora. Ilabas niyang upuan na yan at itapon. Turo nito sa upuan na inupuan ko. Aalis na po ako. Paalam ko habang pinipigilan na wag umiyak sa harapan nilang lahat. Luna, ano sinabi sa'yo nila, Senyora? Hindi ko na sinagot si Aling Babot. Tumakbo ako papasok ng aking kwarto at saka naupo sa lumang upuan. At dito'y binuhos ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Akala ko noon ay sanay na ako sa pang-aalipusta ng mga ito. Pero hindi pa rin pala. Masakit at sobrang nakakababa ng pagkatao. Pakiramdam ko isa lamang akong dumi o putik na walang halaga at hindi nalilinis pa. Luna, narinig kong boses ni Aling Babot. Naramdaman kong pasandal nito ng ulo sa kanyang dibdib. Mas lalo lang akong naiyak sa ginawa nito. Iyak mo lamang yan, Luna. Kung makakagaan ang pakiramdam mo, sige lang at ilabas mo lahat. Pag-alo pa sa akin ito, maging si Ate Rose ay nakiyakap na rin.
Isa talaga sa palagi kong ipinagpapasalamat ay nandito sila para sa akin. Dahil kung wala sila, hindi ko na siguro magagawa pang ngumiti pa sa sobrang lungkot ng pagkawala ni nanay. Kahit paano inababawasan ang pangungulila ko ng dahil sa kanila. Nawala man si nanay ay meron namang taong kagaya nila na minamahal ako at hindi sa akin pinaramdam na nag-iisa lamang ako. Ano kayang gagawin ni Luna kapag nalaman niya ang plano ni Senyora Barbara sa kanya? Anong mangyayari sa pagkikita nila ng lalaking papakasalan ni Luna? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.